Noong unang panahon kung saan ang mundo ay nalugmok sa kasamaan, isang lalaking may matibay na pananampalataya ang pinili upang iligtas ang mga piniling buhay mula sa paparating na pagbaha. Ito ang kwento ni Noah at ang dakilang baha. Isang araw, narinig ni Noah ang tinig ng Diyos. Noah, ang mundo ay punong-puno ng kasamaan. Ang tubig ng hatol ay darating, ngunit ikaw at ang iyong pamilya ay maliligtas. Gumawa ka ng isang arko, isang dambuhalang sasakyang kayang magsilbing tahanan ng bawat nilalang. Sa kabila ng pangungutya ng mga tao, sinimulan ni Noah ang paggawa ng arko. Isang napakalaking gawain, isang hamon ng pananampalataya. Noah, ano yung ginagawa mo? Walang ulan, walang baha. Sayang lang ang oras mo, mas mabuti pang sumama ka sa kasiyahan. Ngunit hindi natinag si Noah. Sa loob ng maraming taon, kasama ang kanyang pamilya, itinayo nila ang arko. Habang ang langit ay tahimik pang nagmamasid, at dumating ang araw kung saan nagsimulang magtipon ang mga hayop. Ama, tingnan mo. Parang alam nila kung saan pupunta. Sa sandaling iyon, alam ni Noah, nalalapit na ang unos. At bumukas ang kalangitan. Bakit biglang bumaha? Ito ba ang sinasabi ni Noah? Noah, tulungan mo kami. Ngunit huli na ang lahat. Ang baha ay pumuno sa buong mundo. At ang arko lamang ang tanging naging silungan ng buhay. Sa loob ng 40 araw at gabi, walang tigil ang ulan. Ngunit sa kabila ng dilim, nanatili ang pag-asa. Ama, may lupa na ulit. Hanggang sa humupa ang tubig at isang bagong simula ang isinilang. At nang bumaba sila mula sa arko, nangako ang Diyos. Hinding-hindi ko na muling gugunawin ang mundo sa pamamagitan ng baha at bilang tanda ng aking pangako. Isang bahaghari ang lumitaw sa kalangitan. Isang paalala na kahit sa gitna ng unos, may pag-asa. At sa bawat dulo ng bagyo, may panibagong simula. Ito ang kwento ni Noah. Isang kwento ng pananampalataya, pagsubok, at bagong simula. Ano ang natutunan mo sa kanyang kwento? I-comment mo sa ibaba. At huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito upang mas marami pa ang ma-inspire. Salamat sa panunood.